We have concluded already our clarificatory hearings as well as the presentation of evidence in support of the allegations in the impeachment complaints. The chair declares that this impeachment complaint is considered submitted for the purpose of the determination of probable cause. So ruled. Madam Chair. Of the Sabalia impeachment complaint. Thank you, Madam Chair. My presentation will be accompanied by a PowerPoint presentation. I know that excited na po lahat sa botohan at maski yung publiko, the viewing public, excited na rin, but we feel that it's important to give a summation para lalong mag-guide po ang mga miyembro nitong committee. Ano nga ba ang probable cause? Philippine jurisprudence defines probable cause, quote, from a case, as such facts as are sufficient to engender a well-founded belief that a crime has been committed and the respondent is probably guilty thereof and should be held for trial. Nandun po yung kaso sa PowerPoint. Also, another case, it says, the term does not mean actual and positive cause, nor does it import absolute certainty. It is merely based on opinion and reasonable belief. Thus, a finding of probable cause does not require an inquiry into whether there is sufficient basis or sufficient evidence to procure a conviction. It is enough that it is believed that the act or omission complained of constitutes the offense charge. In still another case, nandyan din po sa PowerPoint, a finding of probable cause merely binds over the suspect to stand trial. It is not a pronouncement of guilt. Sa konteksto po ng impeachment, ang tanong natin, may sapat bang facts at circumstances sa suportado ng ebidensya na makakakumbinsi sa atin na maniwala na ang isang impeachable offense tulad ng betrayal of public trust, graft and corruption, culpable violation of the Constitution ay maaaring naganap? Kapanipaniwala ba ito sa makatwiran kung mag-isip? Reasonable mind. Madam Chair, matapos ang 3 clarificatory hearings batay sa mga testimonya, dokumento at ebidensyang iniharap, malinaw ang ating konklusyon. There exists probable cause. I will run through the specific grounds in the Sabalia et al. Complaint. I'll do it quickly, Madam Chair. Pinagsama ko po yung ground ng confidential funds misuse and bribery. Alegasyon ito ng sistematiko at malawakang katiwalian sa kaban ng bayan na kinakasangkutan ng mataas na opisyal ng bansa. Sa proceedings na ito, napagtibay ang naratibo sa Sabalia et al. Complaint. Hindi simpleng technical o accounting error ang ating pinag-uusapan. Hindi isolated incident. There is a clear pattern of misuse and abuse of confidential funds of the Office of the Vice President and DepEd. Ito ay sunod-sunod na disbursement ng pondo ng bayan, arbitrary, unsupported by the necessary evidence, and a clear deviation from the established rules and procedure under the COA Joint Circular governing the use of confidential funds. Pinakanakakabahala pa rito ang pagwaldas umano ng 125 million pesos hindi lang sa loob ng 11 ng 11 araw, kundi nang wala pang isang araw. Saan napunta? Yan ang isa sa mga sinalaysay ni Ramil Madriaga sa kanyang supplemental affidavit dated April 11, 2026 na kanyang isinumite at pinanumpaan sa komiteng ito. Personal, detalyado at direktang isinalaysay ni Mr. Madriaga ang kanyang kinalaman at nalalaman sa umano'y pagdadala at delivery ng mahigit 100 milyong piso. Hindi sa loob ng 11 araw, kundi mas malala sa loob ng mas mababa pa sa 24 oras. Pera ng taong bayan, confidential funds na galing sa kaban ng bayan, nilalagay sa duffel bags, inililipat sa mga sasakyan, milyon-milyong pera na iniiwan lamang sa mga drop-off points. This is not an ordinary allegation, Madam Chair. This is a direct testimony of a person who claims that it was he who transported and delivered all this money sourced from public funds. Ang pag-abuso sa confidential funds ay lalo pang pinagtibay ng forensic findings ng National Bureau of Investigation Question Documents Division. Sa pagsusuri ng NBI sa ilang acknowledgement receipts
that were submitted by the Office of the President and DepEd to substantiate, supposedly, their liquidation of the confidential funds, lumalabas na pineke ang mga pangalan at pirma ng mga di umano'y nakatanggap ng pondo. Malinaw indikasyon, ayon sa NBI, na bagamat magkakaibang pangalan at lagda ang ginamit, ang mga ito ay isinulat o pinirmahan ng iisang tao lamang. Ito rin ay pinagtitibay, Madam Chair, ng certification na isinumite ng Philippine Statistics Authority, PSA. Kinumpirma ng PSA na may mga pangalan ng mga sinubmits na acknowledgement receipts na walang record sa civil registry. Isa na namang misteryo sa seryong ito ng mga kababalaghan. If these people, Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, and the others do not exist, malinaw ang implikasyon. The documents submitted to justify the supposed use of confidential funds are based on fictitious identities. Kung gayon, ay saan o kanino napunta ang pondo. Isa itong hayagang panloloko sa taong bayan. Madam Chair, the Commission on Audit na mismo ang nagsabi, mayroong paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sa COA Commission Proper Decision number 2026-171, denied ang appeal ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance para sa 2022 confidential funds. Ang halaga, 73.2 million. Ang dahilan, failure to comply with the joint circular governing confidential funds, including the failure to properly substantiate the use of these funds. Mayroon pang hiwalay na COA Notice of Disallowance sa confidential expense ng OVP para sa 2023 na umaabot naman sa 375 million pesos. Suma total, nasa 448 million pesos ang pinababalik ng COA sa OVP dahil nasuri nilang maanumalya ang paggamit ng confidential funds. This, Madam Chair, I submit, is not merely a technical finding. This is an official determination by the State Auditor na ang pera ng bayan, halos kalahating bilyong piso, ay ginamit sa mali at lumalabag sa umiiral na mga regulasyon. Napresenta rin sa clarificatory hearings ng komite ang transcripts at recordings ng mga naisawalat sa House Committee on Good Government and Public Accountability noong 19th Congress. Kabilang na dito ang mga envelope na ebidensya ng bribery and corruption ng mga DepEd officials. In fact, Attorney Michael Powa was invited by the committee for being the Vice President's former Chief of Staff and spokesperson in DepEd, even confirmed that he in fact received envelopes containing money from VP Sara. Madam Chair, kapag pinagsama-sama natin ang lahat, ang salaysay ni Mr. Madriaga, ang NBI forensic findings, ang testimonya sa mga nakaraang pagdinig, at higit sa lahat ang final decision ng Commission on Audit, hindi na ito aligasyon lamang. Mayroon ng malinaw, magkakaugnay, at nakakaalarmang pattern. At kung pamantayan ng probable cause ang pinag-uusapan, higit pa ito sa sapat, sumobra pa. Pero hindi pa dito natatapos. Doon naman po tayo sa unexplained wealth.